Hindi po, ang nanay ko lang po. Madali ba yun? Noong una naging mahirap po yun kasi para akong na-invest sa dalawang magkaibang paniniwala. Paano ka inakay ngayon nakay? Natatandaan ko nung bata po ako, palagi akong tinuturuan na natin ko ng Biblia gamit yung akla, ang aking akla sa mga kwento sa Biblia, ganun din. Palagi niya akong sinasama sa mga pagpupulong at saka sa gawain ministeriya sa larangan. Ikaw naman, Mr. Ana Cabiera. Parang yung kape ngayon mga nalito. Opo, pareho po. Paano ka inakay ngayon mga nabulang? Simula nga po pagkabata, tinulungan na nila akong malaman ang katotohanan. At sila po mismo yung nagturo ng Biblia sa akin. Isinasama po nila po sa mga tutulong, hindi po sa pagbabahigahan. Brother Bayo, kailan po personal na nakita ang kahalagahan ng katotohanan at nang pagkakilala kayo? Nung ako po ay nag-aaral, nagkaroon ako ng mga itinuturing kong mabubuting kaibigan. Pero alam ko na yung mga kaibigan na yun ay hindi naman talaga umaabot sa pamantayan ng Biblia. Ganun pa man, ang turing pa rin sa kanila ay mabuting kaibigan. Paano kayo nakalayan? Palagi kong pinaalalahan ng nanay ko sa pamagitan ng mga teksto sa Biblia. Halimbawa, yung unang Korinto 15:33, Kawikaan 13:20, tungkol sa pagpili ng mabubuting kaibigan. Paano mo lang nakita ang kahalagahan ng pagkakilala kayo? Nung napag-isip-isip ko yung mga panahon ng pakikasama ko sa kanila, nakita ko na totoong-totoo yung mabalan ng Jehovah para sa mga kabataan. Paano mo nakita na ito ay totoo? Halimbawa po, una, nakita ko na yung mga itinuturing kong mabubuting kaibigan na yun, wala naman talagang magandang effect sa akin. Paano mo nasabi na wala na idulog na kapag-iwan? Kasi po, sa katunayan, sila na nagiging sanhe para hindi ako pumasok sa klase na resulta o baba ng grado. At pangalawa po, aminin ko man o hindi, totoo na sila ay nakaka-affect sa akin ng malaki. Sister Javier, kailan mo personal na nakita ang kahalagahan ng katotohanan? Sa pag-aaral po namin ni nanay, palagi po namin ibinibig sa akin yung kahalagahan ng katotohanan. At habang lumalaki naman po ako, lagi po naging malinaw sa akin at naging protection po sa loob ng eskwelahan. Kailan ka naman Opo. Paano ito naging protection? Naging protection po ito sa akin para iwasan yung mga sunang gawain ng mga kaklase ko. Kagaya na lang po ng pagkakatinglan, hindi ko papasok ng walang dahilan. At yung pong pag-uwi ng gabi, dahilan po para sumasan. Paano mo nakita ang kahalagahan ng pagkakilala kayo? Nakita ko po na mahalaga yung pagkakilala kay Jehovah sa paggawa ko po ng mga desisyon. Dahil yung kakilala ko siya, tinitingnan ko po yung mga bagay na nagpapakalusot sa kanya. Hindi po yung mga payo ng Biblia, tinitingnan ko at nananalangin ko ako. Sa paggawa ko ng mga bagay na yan, nakikita ko maganda yung resulta ng mga desisyon ko. Brother Bayo, ano yung pangyayari sa iyong buhay na nakatulong para makatamaan ng kagalakan sa paggawa ng Diyos sa kalooban? Nung ipinasya ko na iwanan na, tuluyan ng lumayo sa mga sinunod ng mabubuting kaibigan, binalik ko yung pansin ko sa organisasyon at doon ako nakatagpuan ng mga tunay at mabubuting kaibigan. At hindi lang nagdadaldala ko, kasi yung mga kaibigan ko sa kongregasyon, hindi lang mga pagkakaedad ko, merong mga may edad sa akin na patuloy na nagpapatubay para gawin ko ng buong kaluluwa yung aking pinasok na karera, yung buong panong pagsilingkod. Sister Javier, ano yung pangyayari sa iyong buhay na nakatulong para magawa ng kagalakan sa paggawa ng kaloob sa Diyos? Yun pong pagtulong ng mga inaaralin ko sa Biblia, yung nakapagpaligaya sa akin. Madama ko po na decidin talaga sila po ng kaalaman sa pagkaibigan. At ito naman po yung nakatulong sa akin upang magawa ang making sa kanyang mga pamantayan at sumakat